Hello guys! Welcome po sa aking channel. For today's video po, i-share ko po sa inyo kung paano po ako gumawa at magluto ng aking version na puto flan. Kaya po, kung first time nyo po nagagawa at magluluto dito, pwede nyo po itong itry na recipe natin. Basta, make sure lang po natin na susundin po yung step by step na ituturo ko dito. Para po sa akin, ito po yung sakto at perfect na luto ng ating puto flan. Ipapakita ko din po sa inyo yung una kong niluto na nasira yung pinaka-leche flan dahil may ginawa akong mali. Kaya para maiwasan nyo din po na masira ang puto flan nyo, sundin po natin yung oras ng luto at lakas o hina ng apoy dahil malaking epekto po sa puto flan natin ito pag hindi natin sinunod. Kaya tara, uunahin kong ipakita sa inyo ang puto ingredients natin. Kailangan natin ng 2 cups na harina, 2 kutsarang baking powder, 3 kutsarang milk powder, at 1 cup na tubig at 1 cup din na asukal na puti. Pagsasama-samahin ko lang po itong mga sangkap ng aking puto. Naglagay nga po pala ako dito ng 1 kutsarang mantika kaso hindi ko na po naipakita sa inyo kasi hindi po nag-video yung aking camera. Pero wag niyo pong kalimutan maglagay ng 1 kutsara lang na mantika. Pag nailagay na natin yung ating mga dry ingredients ng ating puto, isunod naman natin yung tubig at yung mantika na 1 kutsara. Kasi yun nga po, nakalimutan ko pong ipakita sa inyo dito. Pasensya na po pala guys dahil maingay po ang ating background dahil napakalakas po ng ulan dahil nga po sa ating bagyo ngayong araw. Sa part po pala na ito guys, kung mapapansin nyo, nagdagdag po ako ng konting tubig kasi po medyo kinulang po yung 1 cup kanina na nailagay ko po dito. Pero kung tatakalin ko po yung nilagay ko sa kutsara po ay 10 kutsara po ng tubig yung dinagdag ko sa 1 cup kanina. At haluin lang natin hanggang sa mag-mix lahat ng ating mga nilagay na sangkap tapos itatabi lang muna natin itong ating puto mixture. Sunod ko naman gagawin itong ating leche flan mixture. Kailangan natin ng 5 egg yolks at 190 ml condensed milk at half teaspoon ng vanilla extract. Naglagay din po pala ako dito ng asin kaso hindi ko na po napakita sa video na ito dahil hindi na naman po nag-record ang aking camera. Half teaspoon lang din po ang nilagay ko ditong asin para lang mag-balance yung tamis ng ating leche flan para hindi siya nakakaumay pag kinain natin ito. Ayan, pagsasama-samahin lang natin yung ating mga sangkap ng ating leche flan, yung egg yolk, saka itong ating condensed milk. 4 na sangkap lang naman ang kailangan natin dito guys. Kailangan lang natin pagsama-samahin yung 4 na sangkap na yan at haluin nating mabuti para magsama-sama yung mga sangkap. Pag natutunan nyo nga to guys na gumawa ng puto flan, ay nako talaga maa-addict na kayong gumawa at pwedeng-pwede natin itong pagkakitaan. Pagkatapos ko nga gawin itong leche flan mixture, inilipat ko lang ito sa isang lalagyan para hindi ako mahirapan mamaya pag maglalagay na ako sa mga molder. Ito na nga yung aking dalawang nagawa, 1 puto mixture at 1 leche flan mixture. At habang naglalagay ako dito sa ating puto molder ng leche flan mixture, ay nagpapakulo na ako ng tubig sa ating steamer. Importante nga pala guys, napapahiran muna natin ng mantika yung ating mga molder pag maglalagay na tayo nitong ating leche flan mixture. Tig-2 kutsara nga lang guys yung nilagay ko dito sa ating puto molder. Pero syempre, nakadepende po yan sa inyo kung gaano ang gusto nyong kapal nitong ating leche flan. Ang gamit ko nga palang puto molder dito ay medium size lang. Eto na nga po pala ang first batch na nasira itong aking niluluto. Dapat po kasi ang tamang oras ng pagluluto nitong leche flan ay 5 minutes talaga. Kaso, 3 minutes ko lang naluto ito at sobrang hina pa ng apoy ko dito. Kaya, 2 dahilan kung bakit nasira itong aking flan. Ipapakita ko nga po sa inyo yung apoy na gamit ko dito. Napakahina lang talaga at para lang ako nag-iin-in ng kanin. Ayan, ito nga lang yung gamit kong apoy dito sa una kong first batch na pagluluto nitong ating puto flan. Pero sa mga oras na to, hindi ko pa nga po alam na sira na pala yung aking puto flan dahil tinesting ko pa nga ito ng aking tinidor tapos ayun wala naman siyang dumikit. I mean, nung tinesting ko itong tusukin ng tinidor, wala namang dumikit doon sa tinidor kaya akala ko talaga is okay na itong aking flan. Masyado akong naging anong tawag dito, naging kampante, kaya tinanggal ko na agad ito sa steamer. Then, pagkahango ko sa steamer, pinalamig ko nga lang muna ito at tinapatan ko pa nga ng electric fan. Tapos, nung malamig na, saka ko nilagyan ng puto mixture itong ating mga molder. Although, wala namang problema sa ginawa ko na ito kasi dapat talaga, bago ilagay ang puto mixture, ay palalamigin muna itong ating mga flan.
Nga pala, wag natin masyadong pupunuin pag naglagay tayo ng puto mixture dito sa ating flan dahil aapaw po ito pag naluto na yung ating puto. Okay guys, papaalala ko lang po, ito pa rin po yung unang batch na nasira po itong aking puto flan. Naglagay lang po ako dito ng puto mixture, pero ito pa rin po iyon. At sa mga oras na to guys, ayan, nagpapakulo pa rin po ako ng tubig para nga po isa lang po ulit itong ating puto flan. At dapat talaga tandaan po natin na pag magluluto po tayo nito na may kasama na pong leche flan at puto mixture ay 10 minutes lang po at hindi na po lalagpas at hindi rin po bababa doon sa 10 minutes. At dapat po ang isa pa sa pinaka-importante, katulad po ng sinabi ko kanina, yung oras ng pagluluto nito at yung apoy na gagamitin natin dito ay medium lamang po, hindi po sobrang hina, hindi naman po sobrang lakas ng ating apoy. Ayan, after 10 minutes na pagluluto, tanggalin lang natin ito sa steamer at palamigin lang natin ito bago natin tanggalin sa molder itong mga puto flan. Ayan, sa mga oras na to, hindi ko pa rin talaga alam na sira na pala yung flan sa ilalim ng puto na to. Kaya talagang naging kampante pa rin talaga ako dito na okay siya kasi pinapakita ko pa sa inyo. Pero eto na, nung pinalamig ko na siya ng 5 minutes at tatanggalin ko na dapat siya, ay eto ang naging outcome ng kanyang leche flan. Ayun nga, dumidikit siya sa molder na dapat ay hindi. So, ayun po yung mga pagkakamali na dapat po nating iwasan pag tayo po ay gagawa at magluluto nitong ating puto flan. Kaya, make sure din po natin na pag magtatanggal tayo ng ating puto flan, kailangan po ay palamigin po talaga muna din natin sa electric pan or kahit mga 5 or 10 minutes bago natin tanggalin sa molder. At eto nga yung outcome ng aking pagluluto ng first batch ay nasira ang kanyang flan. Although hindi naman po ito masisira at itatapon dahil kinain rin naman namin po ito. Yung puto ay wala namang naging problema, okay naman yung lasa niya, pati yung texture ng kanyang pagkaputo. Ang naging problema lang ay itong leche flan talaga dahil sobrang lambot nga. At ito naman yung second batch na naging okay na yung naging outcome ng aking puto flan dahil 5 minutes ko eksaktong niluto yung flan, tapos yung aking apoy ay saktong medium po talaga siya. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa second batch, okay na yung kulay niya, hindi na siya yung parang basa, tingnan, parang nag-dry na talaga siya, at medyo tumigas yung ating texture ng ating flan. So, eto yung tama. 5 minutes talaga siyang lulutuin ng medium ang apoy. Kaya, tandaan po natin, napaka-importante po talaga ng oras ng pagluluto at yung gagamitin nating apoy kung gaano kahina o kalakas dahil talagang nakaka-apekto talaga siya. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang ganda na nung naging outcome ng ating second batch. Yung puto hindi nakadikit doon sa ating molder, talaga madali na siya matanggal at talaga makikita natin na hindi nasira yung ating leche flan, nakadikit siya doon sa ating puto at talagang eto yung perfect kesa yung kanina na unang niluto. Siya nga po pala guys, kung itatanong nyo po kung ilan po yung posible po nating magawa sa ating 2 cups na harina ay 60 pieces po na medium size ng ating molder ang ating magagawang puto flan. Kaya napakarami at talagang pwede natin itong pagkakitaan o extra income. Hanggang dito na lang guys ng aking video. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod pang negosyo idea, recipe na ibabahagi ko po dito sa aking YouTube channel, Pinay Taste PH. Huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat!